Thank you po, Coach. Mentor to follow. Kamusta? Ako nga pala si Orly Cabillo. So, konting story muna. Pagkatapos mong makatapos ng pag-aaral at feeling mo, alam na yung gagawin mo sa sarili mo, doon ka nagkakamali. Yan ang nangyari sa akin. Pagkatapos kong makapagtapos at sa awa ng Diyos at salamat sa mga magulang ko ay dahil sa tulong nila, ako ay nakapag-aral. Ngunit, pagkatapos mong makapag-aral at pumasok na sa mundo ng pagtatrabaho, malalaman mo doon na iba pala ang realidad doon sa naiisip mong mangyayari. So, syempre ikaw bilang nag-aaral na estudyante, kala mo, right after mong mag-aral, puro pasarap ka na lang kasi may trabaho ka. Iba pala, hindi pala gano'n yung totoong sitwasyon. Nung ako'y nagtatrabaho, so syempre, ikaw, proud ka sa sarili mo kasi nakatapos ka. Pero nung time na nare-realize mo na ano lang pala to, ganito lang pala yung sweldo ng college graduate, lalo na sa atin sa Pilipinas. Ito lang pala yung maganda lang yung title pero parang ito lang pala yun, parang ganon. So yun talaga yung naramdaman ko pagkatapos. Kaya feeling ko, lumipat agad ako after ko dun sa, kasi nung nakatapos ako, recession year 2008. After nun, lumipat agad ako. And doon sa nilipatan ko, medyo okay, tumaas naman, medyo okay naman yung benefits. Pero parang, para sa akin, parang sapat ba to? Ganon. Parang yun yung akin naging struggle. Pero, ano pala yun? Dahil walang nagtuturo sa'yo, walang nag-guide sa'yo, or ikaw din, akala mo sa sarili mo, alam na yung mga gagawin, dun ako nagkamali. Dun ako nagkamali na parang, kasi alam mo yung pride ng youth yung youthful pride. Ano yun malakas ka, ganyan, alam mo na, walang gagawin ko. Ano yun yung mga time na ayaw makinig sa payo ng ibang tao, at the same time, you're not ready to listen. Kaya parang panis, ganoon, no? Pero, yun nga, pagka ikaw tinamaan na ng realidad, doon mo na magpapagtanto na mali pala. Parang sana pala, naghanap ka ng taong pwede magturo sa'yo, na pwedeng mag-guide sa'yo, na alam mo yung parang direction na tatahakin mo sa buhay mo. Ang problema kasi sa atin, sa Pilipinas, kopya-kopyang pangarap. Kopya-kopyang, let's say, sabihin na natin yung word na inggit. So, ba't natin kinukopya yung ibang tao? Dahil naiinggit tayo sa kanila. So, though sabi mo, yun lang yung pangarap mo. Maaaring yung pangarap mo na yun, nakita mo lang din sa ibang tao yun. So, hindi pala dapat puro leisure and puro material things yung iniisip mo sa sarili mo. So, ayun yung naging struggle ko, no? Parang hindi ko alam kung ano yung mga dapat kong gawin. So, ayun, dahil nakulangan ka, gusto mo rin mas malaking sweldo, ayun, nag-isip kang umalis ng Pilipinas. At malaki naman sweldo, lumaki talaga yung sweldo pag umalis ka. Ngunit, datapwat, pag alis mo ng Pilipinas at dahil malaki na nga yung sweldo mo, malaki na rin gastos mo. So, nangyari, pero malaki din naman yung opportunity na mag-ipon. Yun nga lang, depende sa mindset mo, depende sa yun din. Right after mong makapag-abroad, wala pa rin nag-guide sa akin, wala pa rin nagtuturo, wala akong tamang nagmo-mold sa'yo kung paano ba yung mga bagay-bagay. Though nagsusurvive ka, iba pa rin yung mga may nag-guide sa'yo. Na pagtanto ko ito nung siguro kasi may kasama din ako sa work na parehas kami ng sitwasyon, and ayun, kaibigan ko naman siya, and nakakapagpalitan kami ng kuro-kuro, and through pakikipag-usap, sabi ko nga sa every year lagi ko tinatanong, dito na lang ba tayo, ganyan na lang ba tayo. So ayun, doon ako sabi ko, hindi ako uunlad hanggang walang nagpe-pressure sa akin. So it's either merong nagpe-pressure sa likod ko or meron akong taong sinusundan. Naisip ko na siya mga panahon na parang siguro mga 2 years, 3 years back, pandemic ba yun, or kahit before pandemic, nasa likod na ng isip ko yun na ba't hindi ako makaalis dun sa kinalalagyan ko. Yun pala, kailangan ko alam ko na sarili ko na kailangan merong nagpupush sa akin sa likod, or merong sa akin humihila, or may sinusundan ako. Yun pala yun. Doon ko napag-isip na kailangan ko pala ng mentor. Medyo late ko na siya na-realize kasi nasa 30s na ako.
mga midway 30s to ano na ako, na napag-isip-isip. So, but sabi nga, wala namang late kasi kanya-kanya tayong progress sa buhay natin. And we need to, kumbaga hindi naman talaga to karera. Sa buhay, hindi, wala namang paunahan sa totoong buhay. So, nasa yun yan kung paano ka mag-grow. Ito yung mga kahalaga na na-realize ko. Bakit kailangan mo ng mentorship? Isa sa mga dahilan bakit kailangan mo ng mentorship ay guidance. Dahil ikaw, kung sa sarili mo, nasa right path ka, congratulations. Pero, marami pa rin sa atin yung mga hindi nagpo-progress. Though, akala mo, behind dun sa nakikita mo, progresibo na sila. Yung pala, sila din namang problema pa sa kanilang pag-unlad. So, dahil yung mga tao, naghahanap ng kanya-kanyang ika-uunlad, yung iba naman nagiging stagnant na. So, iba pa rin ang merong nag-guide sa'yo. Iba yung mentorship na may nangyayaring iba. So, may direction ka pagka meron ka mentorship. Unlike dun sa ikaw lang, yung sarili mo lang, inaasahan mo lagi. And tinitingnan mo lang yung diskarte ng ibang tao. Iba pa rin yung totoong nagme-mentor sa'yo na alam na nila yung mga gagawin and huwag yan ang gawin mo, ganyan. Direct na. So, you just believe and you just trust what they're trying to advise to you. So, ayun. Isa sa mga dahilan ba't kailangan mong mentorship ay direction. Siyempre, nag-guide ka na, yung pangalawa, may direction ka na. Meron kang ginugol, meron kang siniset sa sarili mo na dapat sundan natin. So, isa pa sa dahilan na bakit kailangan mo ng mentorship ay motivation. Sometimes, sa sarili natin, nawawalan tayo ng motivasyon sa sarili. Pero, pagka nandiyan yung mentor mo, nagpapaalala sa'yo na kailangan ganon-ganon, meron tayong ma-reach na ganyan, ikaw, namomotivate ka ulit. So, yung motivation, nandyan yung mentor mo para motivate ka. So, napaka-importante na ikaw sa sarili mo, yung mentor mo, motivation mo na siya. So, pagka napinangina ang loob, tingnan mo lang yung mga mentor mo or sigurado naghirap din sila bago nila ma-reach yung mga state nila sa buhay nila ngayon. So, ayun, ba't nga pala ako nag-share ng ganito? Mag-share ako ng ganito para dun sa mga young generation or dun sa mga taong hindi pa nakaka-figure out bakit di ka pa umuunlad. Siguro kailangan mo na ng mentorship. Kailangan mo na ng mga taong sinusundan or may mga pattern ka na dapat na ginagawa sa buhay mo. Kasi ang kalaban natin dito yung pag-progress natin, yung hindi natin alam yung gagawin, yung pala kailangan natin ng mentor. So, ayun yung mga dapat natin isaalang-alang. Ayun po, ikaw kung nasan ka man ngayon, kung ano man pinoproblema mo, or kung ano man ginugol mo ngayon, keep it up lang. Kasi niniwala ako dito sa process na to, delayed gratification. Once na ikaw ay tumatrabaho, and alam mo sa sarili mo naman na alam mo yung patutunguhan mo, sigurado mag-gratify ka in the later stage. So, kung umabot ka sa punto ng bidyong ito, please like, share, and comment. Join my group po, Dumidiscarding Pinoy. Kung gusto nyo po na mga ganitong topic, talakayin po natin and yung mga bagay na pwede magpa-unlad sa atin. And maybe you can contribute as well. So, konting singit ko lang po. Ito po yung mga side hustle ko sa Philippines. Kung need mo ng insurance, life or health insurance, I can help you. Or a property, makatulong po ako sa inyo. Just PM po. And meron din po akong pinopromote na store. Baka po may nangangailangan ng you can suggest din po kung ano yung makailangan nyo. And maybe we can arrange for what you are needing. So, ayun lang po. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kalas!